Dahil sa sunod-sunod na pambubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, ilang paraan ang nakikita ng mga senador na maaring gawin ng bansa. Isa na rito ang pagkakaroon ng back-channeling talks sa China. Ang detalye sa ulat ni Daniel Manalasta. Matapos ang sunod-sunod na panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, naniniwala ang ilang senador na mahalaga ang back-channeling talks kasama ang bansa. Option rin ang pagkuha ng kakatawan sa Pilipinas para sa pakikipag-usap sa China, bukod sa formal na mga usapin sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at opisyal sa kabilang panig. Kaya I would like to see a singular voice that will echo the sentiments and the position of the government. Now, having said that, yung mga lumalabas sa media, of course, natutuwa yung mga sarili natin mga audiences. No? Natutuwa yung mga Chinese, natutuwa tayo bilang Pinoy. Pero may nare-resolve ba? Kasi itong ganitong sitwasyon, lahat tayo nagagalit. No? At pag nagagalit tayo, wala tayong nakikitang solusyon. No? Pero hindi rin maganda yan in the short term and in the long term. Isa sa katangiang meron ang magbaback channel sa China ay dapat daw ay maganda ang relasyon sa nasabing bansa. Kahit hindi mula sa Department of Foreign Affairs, basta't pinagkakatiwalaan ng Pangulo at kayang ipabatid ang mensahe ng ating pamahalaan. Back channeling is another diplomatic mechanism wherein there is frank and there is ways forward that can be resolved without a lot of external comments. Umaasa naman si Senator J.V. Ejercito na tutupad na ang China sa pasya ng The Hague-based tribunal na kulang ng legal foundation ang pag-angkin ng China sa historical rights sa kanilang 9-dash line. Daniel Manalastas para sa Bayan.